Usaping pananampalataya. Ang pangangaral ng mga pastor sa Pilipinas. Ang tanong, katotohanan ba? Hello guys! Ang pagtalakay at pagsusuri sa mga mangangaral na tatalakayin natin ay layunin nating magbigay ng makakristyanong pagsusuri sa mga pahayag ng mga pastor. Hindi para manira, kundi para magbigay linaw. Ating patutugtugin ng buo ang video upang maiwasan ang maling konteksto. At ginagamit natin ito sa ilalim ng prinsipyo ng fair use para sa komentaryo at edukasyon. Maraming salamat. Ang mapapanood natin ay isang manggagawa sa Iglesia ng Diyos, haligi at suhay ng katotohanan na itinayo ni Nicolas Perez. Ang tema ng pag-uusap nila ni Brad Eli ay tungkol sa lambong ng babae. Ang stand ng suhay ay ang lambong na tinutukoy ni Apostol Pablo ay tela na inilalagay sa ulo ng babae. At ang stand naman ni Brad Eli ay ang lambong daw ay ang mahabang buhok ng babae na walang putulan. Halina at atin ng panoorin. Saksihan ang tagpong naganap kamakailan lang sa pagitan ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, haligi at suhay ng katotohanan at ng panig ni Brother Eli Soriano. Enero 28, taong kasalukuyan, naulit ang isang pangyayaring pangkaraniwan sa kasaysayan ng paghaharap ng dalawang panig na ito. Ang inyo pong masasaksihan ngayon ay ang aktwal na tagpong naganap sa Cardona, Rizal. Nandito siya yung kasi ito, saan ba yung mga video na yan? Basta yung sasabihin mo, with or without camera, okay lang. Eh, bakit may camera? Wala namang problema yun. Bakit naman takot kayo kung may camera? Hindi naman kung sa takot sa camera ko. Wala naman takot. Ano kung sasabihin? Mali na di tayo. Anong buong mundo eh. Pwede kung halimbawa nakita ka sa camera ngayon, sino man nakapanood niya, kung totoo sasabihin mo, di naman natin sa kanila yung totoo sasabihin mo. Isang araw na itinakda ni Ginoong Jesse Antonio. Bible missionary daw siya sa kanyang pakilala. Bible missionary. Ngunit sa katotohanan ay isang minister in charge ng grupong Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, haligi at suhay ng katotohanan. Ito pong si Jess Antonio, ang tunay na pangalan po niyan ay Justino Antonio. Siya po ay isang ministro sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, haligi at suhay ng katotohanan. At yun pong sinasabi niya na si Bible missionary, yun po ay lingi sa katotohanan. Ito pong si Jess Antonio, siyang nangangasiwa sa buong Rizal ng mga lokales at ng mga manggagawa. Kaya yung sinasabi niya na siya daw ay Bible missionary, hindi po totoo yun. Yung pong pagpapakilala niya na siya ay Bible missionary, yan po ay pangkaraniwang pamamaraan ng mga ministro sa suhay. Hindi pinakikilala ang kanilang tunay na kalagayan at yun po ay hindi katakataka sapagkat yun po ang estilo ng samahan. Ang mga manggagawa, ang mga ministro ay talaga hindi nagpapakilala ng kanilang mga tunay na kalagayan. Kunyari makikipagtimahan, pero hindi naman lalagdaan. At ang sasabihin na lang, saka na lang. Pagbabalik nila, pero hindi na babalik yun. Style na po ng mga kasama ko yan. Mimisyonin daw niya, di umano, ang ilan sa mga miyembrong inaakay ni kapatid na Eli. Hindi niya akalaing ang kanyang pinaplano ay isang napakalaking pagkakamali. Isang pangyayaring magdudulot ng kahihiyan sa kanyang inaakalang integridad at magpapalutang sa pagiging marupok ng kanilang
Anton. Dagat Jester po. Magagawa ka ng aligat. O sige, sa akin. May buwisin natin. Deserve daw. Umpisahan mo na yun sa'yo, brother. At narinig naman natin, ano? Ang kausap kasi nung brother namin, yung brother na yun, Okay lang, okay lang. Bakit hindi naman sila? kasi mas maganda, narito sila. Brand makinig kayo. Ang ganda. Kasi may pangalik pero, kaya nga, Kapit na, gusto na, meron si Imam. Iba kasi yung may pinag-film pero ayaw naman nila. Ano na mo sa papaliwanan kung lang po. Kasi nakamuntaw. Yung yun yata mag-usapan namin kasi. Yung comfort daw sa bakit babae ang nila to. Hindi kasi nung magkausap itong parehong member natin, no? Napag-usapan nila tungkol sa lambong. Ngayon, nais namin i-share sa kanila ano ba talaga yung katwirang nakasulat sa Biblia tungkol doon sa bagay nun. Kaya lang, ano ba ano yun talaga ngayon? Ano ba ang dala-dala yung pangalan? Ano ba lang buong pag-uusapan natin? Gusto mo ba usapan natin pangalan? Kung gusto mo lang, usapan na natin lahat. Kasi kumbaga magkapaliwanag kami tungkol dun sa pananampalataya tungkol sa lambong. Hindi ko alam kung ano ngayon ang dala-dala yung pangalan. Yan na. Kami ay Iglesia ni YHWH ni Yahshua Messiah. Yun. Totoo lang yun. Yung aming dala-dala. Ang history ang 7 taon na nakakaraan. Kaya hindi nyo alam. Kaya hindi yung sinama sa hindi nyo alam yun. Ay, ito ang talaga. Oo. Ako history yun. Diyos ang Griego. Pero gusto mo, meron pa kami rehistro sa Hebreo naman. Kaya natanong yan ng ministro ng suhay. Dahil ang samahan ni Brad Ellie ay pinagbabawalan ng korte na gamitin ang titulong Iglesia ng Diyos Haligi at Saligan ng Katotohanan. Dahil sa demanda ng taga-suhay. Ito Brad, no? Nadapuat ang babaeng nananalangin o nanghuhula na walang lambong ang kanyang ulo, niwawalang puri ang kanyang ulo, sapagkat gaya rin ang kung kanyang inahitan. Sapagkat kung ang babae ay walang lambong, ay pagupit naman. Ngunit kung kaya hiya sa babae ang pagupit o pahit, ay maglambong siya. Ito'y tinuturo na Brad, para sa iyong kaalaman na utos, no? Na kung ang babae ay mananalangin, ay maglambong siya. Kinakailangan na siya ay maglambong. Dahil kung hindi siya maglalambong, ay niwawalang puri ang kanyang ulo, sapagkat kung gaya rin ng kung kanyang inahita. Ano pa ang sabi? Sapagkat kung ang babae ay walang lambong, ay pagupit naman. Kung walang lambong, ay magpagupit o pagupit naman. Ngunit, kung kahiya-hiya sa babae ang pagupit o pahit, ay maglambong siya. Doon sa salita na Brad, na maglambong, ay itinuturo na kinakailangan na maglambong ang isang babae pagka siya ay nananalangin. Iyan ang dapat nating maunawaan, na hindi tama na sa pananalangin na isang babae ay hindi siya naglalambong. Ngayon, merong nagsasabi at kagaya nga ng iba na yun daw lambong ay buhok. No? Subalit dito sa talata ay nililiwanag na kung ayaw maglambong ay pagupit naman. At sinasabi din sa talata na
Kung kahiya-hiya sa babae yung pagupit o kahit ay maglambong siya. Ibig sabihin, kinakailangan maglambong. Yung salitang maglambong, wala pa sa kanya yung lambong eh. Kaya sinabing maglambong. Hindi sinabi na dito sa talata eh, meron ng lambong. Kung hindi yung salitang maglambong, wala pa sa kanya. Kaya sinabing maglalambong. At kailan maglalambong? Ayon sa talatang ito, Brad. Abay sa time na mananalangin o ng gugulat. Hindi sa time na tayo pupunta sa bayan o sa palengke, no? Hindi sa panahon na tayo maliligo sa kalagayan ng mga babae, hindi doon siya maglalambong. Kung hindi niliwanag na sa panahon na siya mananalangin, ay kinakailangan na siya ay maglambong. Kaya yan ang kalagayan ng mga babae sa loob ng Iglesia ng Diyos, na ang mga babae rito, kung mananalangin ay nakalambong. Yan ang dapat ninyong tandaan. At yun ang aming sinishare sa aming mga kapwa-tao, dahil katwiran sa loob ng Biblia na talagang nakalambong ang mga babae pagka nananalangin. Naunawa mo, Brad, yung aming tungkol sa paglalambong. Dahil bawat babaeng nananalangin eh kinakailangan maglambong sa kanyang ulo. Ngayon, meron sinasabing yung daw lambong ay buhok. No? Subalit dito sa talata ay maliwanag kung ang babae ay walang lambong. Ibig sabihin, kung walang buhok ba, ibig sabihin, pagupit naman. Kaya mali doon sa paniniwala ng iba na sinasabi na yung lambong ay buhok. Sapagkat maliwanag na kung ang babae ay walang lambong, at kung iaan natin, nililipat natin sa sinasabi nilang buhok, kung ang babae ay walang buhok, ay pagupit naman. Ano ang ipagugupit kung walang buhok o walang lambong? Kaya maliwanag na hindi yung lambong na tinutukoy ay yung buhok. Sapagkat tinuro, kung ang babae ay walang lambong, ay pagugupit siya. Kung ayaw niyang maglambong, magpagupit. At maliwanag din ang bakit na sabi nga ay maglambong siya. Yung salitang maglambong, abay, inilalagay yun. Kaya yun ang utos at yun ang katwiran na itinuro ni Apostol San Pablo na pinakailangan talaga ay maglambong ang mga babae sa loob ng Iglesia. Yun ang sinishare namin sa iba. Bilang patotoo na talagang kinakailangan ay maglambong ang mga babae sa loob ng Iglesia sa kanilang mga panganalangin. Yun ang aming sinishare sa kanila. Okay. Ayun ang masasabi ko doon sa kanyang katanungan tungkol sa lambong. Sige, diyan mo tinatanong, ano? Doon naman tayo ba sa panig ni Brother Eli? Siyempre, kailangan, at least na kasi ng tanong, kailangan masagot naman din mo ang panig natin. Cross tayo. Wala ba kayong itatanong sa kanya? Ano na po kayong lambong sa inyong paliwan? Yun rin nasa kalagayang tela. Nilalagay sa buhok. Yung po bang pelo? O belo. Gamit ng mga Katoliko. Yung po ba? Yung bang sabihin sa Biblia na may lambong o talukbong ang mukha ng mga bumabasa ng matandang tipan? Tela ba yun?
2 Korinto 3 at 14. Tatapwat ang kanilang mga pag-iisip ay nagsitigas, sapagkat hanggang sa araw na ito, pagka binabasa ang matandang tipan, ang talukbong ding iyon ay nananatili na hindi itinataas, na ito'y naalis sa pamamagitan ni Kristo. Wala sa konteksto ang sagot rito ni Brad Ellie. Yung nagtatalukbong diyan ay lalaki. Ang sabi ni Apostol Pablo na ang lalaki hindi dapat maglambong kundi ang babae. Sapagkat katotohanan ang lalaki ay hindi dapat maglambong sa kanyang ulo, palibhas ay larawan siya at kalwalhatian ng Diyos. Ngunit ang babae ay siyang kalwalhatian ng lalaki. Yan, veil yan eh. Sa English, veil din yan. Tira mo sa Biblia mo. Hindi ko naman ginano yung ano yan. Hindi, tinatanong Dito sa... Sabi lalaki doon sa tanong niya, na yung kahulugan ng lambong, tela. Nasa kalagayan, tela. Veil yun sa English eh. Tignan mo sa English, ito veil din eh. May talukbong ang kanilang mukha, kailanman binabasa nila ang matandang tipan. Ito ba, ibig mo sabihin ngayon, ito ay tela eh. Ilan naman tinatanong ko sa'yo, wala namang delikado sagutin mo yan eh. Hindi, ang sa katwiran kasi ito, na inaano ko, itong nasa unang Korinto, na lampong nilalagay tuwing mananalangin. Kaya sabi mo, Yan minsan ang ginagamit ni Brad Ellie na may twist siyang ginagawa. ikaw ang nagbigay ng definition ng lambong. Alam mo kasi ang Biblia, kapatid, may teksto, may konteksto. Ang isang salita, ginagamit sa buong Biblia. Huwag mo sasabihin sa unang Korinto lang. Kasi yung ahas, nabasa sa Genesis, nabasa sa Mateo, nabasa sa Apokalipsis. Isa yung kahulugan nun, yung ahas na yun, si Satanas. Hindi ako sang-ayon kay Brad Ellie na ang ahas na dumaya kay Adan at Eva ay si Satanas mismo. Ahas na hayop yon mismo sa Eden. Hindi pwedeng si Satanas mismo yon dahil ang Eden ay bantay sarado ng anghel. Di ba? Ngayon, yung veil na nabasa mo doon sa 11:4 hanggang 6 ng 1 Corinthians, nababasa ko rin sa 2 Corinthians chapter 3 verse 14. Meron din veil pala yung nagbabasa ng matandang tipan, kaya hindi nila maintindihan yung binabasa nila. Ibig sabihin yung salitang veil dito, tela rin. Bilang naman tinatanong ko sa'yo, to clarify things. Dapat kasi, pagka nagbigay ka ng pakahulugan, lalanusin mo ang buong Biblia, you must not take the Bible out of context. Dapat buong Biblia, tatama yung pakahulugan mo. Kung ang kahulugan ng lambong tela, mula sa Genesis hanggang Apokalipsis, dapat tela yan. Diba? May lambong din yung mga nagbabasa ng matandang tipan. Sabi din ni Pablo, kaya hindi nila maintindihan, may lambong ang mukha nila eh. Yung ba, tela rin. Tila rin yun. Kasi ang mga lalaki sa Israel ay naglalambong, pero pinaalis na ni Kristo. Dahil ang lalaki ay hindi dapat maglambong. Di aminin mo lang naman sa akin, hindi mo kayang sagutin. Hindi pa tayo eh. Hindi, ang ating kasi inaano ito nasa unang Korinto eh. Oh, wow. Kung yan eh, lang ang Biblia iyo eh. kung yan eh binasa ko, siguro maaari mo itanong sa akin. Ganun. Pagka hindi mo binabasa, hindi ko pwede itanong kayo. Tama eh. Ito na lang ako sa binasa mo magtatanong. Sabi mo kanina, kung ang kahulugan ng lambong buhok, no? Bakit sasabihin pa na kung halimbawa buhok ang kahulugan ng lambong, bakit sasabihin pa na siya'y pagupit? Ibig sabihin, kung buhok yun, ay ba't naman kailangan pa siyang maglambong? Meron na siyang buhok. Ba't naman siya papagupit kung wala siyang buhok? At tanong ko sa'yo, sa Biblia ba ano kahulugan ng lambong na sinasabi namin? Kasi yung sinasabi mo yung buhok o yung mahabang buhok? Sa inyo, bakit? Ito na yung mahabang buhok, yun ang sinasabi namin lambong?
Kasi dito po, wala naman pong binasa. Ay, hindi, meron Habang akong makabasa dito. Meron akong makabasa. Binasang buhok. No? Wala naman nakasulat din sa binasa ko. Na Hanggang hindi mo makabasa, hindi ko pa pwede walang buhok. Oo, di ba? Sa binasa mo na lang ako tatalakay, no? Iba kasi yung buhok sa mahabang buhok. Ang sinasabi ng Biblia ng lambong, yung mahabang buhok. Hindi basta buhok, no? Yan, sabi mo, kailangan utos maglambong ang babae pagka nananalangin o nanguhula. Bakit si kapatid na Levita ang gulan mo pag nakatayo sa pulpito hindi nakalambong? Pag nagsasalita. Huwag mo itatanggi. Meron akong video na nagte-texto si kapatid ng Levita ang gulan na, ayan, saksi ka, no? Na hindi nakalambong. Diba? Okay. Sagutin mo yan. Nananalangin po. Hindi, pag nanghuhula, sabi mo kailangan pagka nananalangin at nanghuhula, yun ang nasa Biblia Binasa mo yun, hindi mo pwedeng tanggihan Ito Brad, no? Nadagwat ang babaeng nananalangin o nanghuhula na walang lambong ang kanyang ulo, niwawalang puri ang kanyang ulo, sapagkat gaya rin ang kung kanyang inahitan. Binasa mo yun, hindi mo pwedeng tanggihan Ang nanghuhula, nangangaral ang kahulugan. Pag nasa pulpito ba't nangangaral, nakatalubong ba si Levita Gugulan ng belo na tela? Sagutin mo lang ako ng tapat Ang tinutukoy po dito, napaanalangin. Si Levita Gugulan. Si Levita Gugulan ba nung nangangasiwa sa inyo? Yung magte-texto, nakalambong na. Mananalangin po. Hindi, kung nagte-texto. Yung mananalangin. Yung mananalangin, hindi yung tanong ko maliwanag po maging reasonable ka. Tinatanong kita kung nagte-texto ba. Ang paliwanag po ng Biblia, kung mananalangin. Sige. Wala na yung nanguhula, no? Inaalis mo na yung isang nanguhula. Ipinili po kasi. Hindi, ito po. Sapagkat, datapot ang bawat babaeng nananalangin o nanghuhula na walang lambong ang kanyang ulo, ay niwawala ng puri ang kanyang ulo sapagkat gaya rin kung kanyang ginamitan. Yun ang nakasulat sa tita. Dito naisahan ni Brad Eli ang ministro ng suhay. Ang nakasulat, hindi lamang mananalangin, kundi kasama rin ang panghuhula. Pero ang usapan ay paglalambong ng babae. Tela ba? O mahabang buhok? O hindi ba, nanguhula ba si Levita Gugulan pagka nagte-texto? Meron ba siyang lambong na tela? Yun ang tanong ko sa inyo. Meron pa. At yung mga babae nyo ngayon, pagka ba kayo nananalangin sa bago matulog at saka sa pagkain, naglalambong ba kayo? Sige, sagutin mo lang yung tapat yan. Naglalambong kayo o hindi? Maliwanag po ang banggit No? Kung Maliwanag sa akin yung banggit, kaya tinatanong ko nga sa'yo yung ginagawa nyo. Dahil sabi mo, utos maglambong pag mananalangin. O inalis mo na ngayon ng huhula, ayaw mo ko sagutin doon sabi, ano na itanong? Ganun Pero, ang tanong ko sa'yo ngayon, pagka ba nananalangin mga babae nyo, ting mananalangin sa pagkain, 3 beses maghapon. O kaya, pagka matakaw, 5 pang beses. O kaya, pagka matutulog sa gabi, o pagkagising sa umaga, nananalangin, nakalambong ba na tela kayo, ang babae nyo? O hindi? Aminin mo lang, alam ko yan. Abay, nananalangin po ito, kinakailangan nakalambong. Muli at nalala sa listahan sa Panginoong Kristo sa Banal na Espiritu na ang nakabigay ko rin. Ipaglilingkod ko ng buong puso at pagsasaka hanggang sa aking kamatayan. Abay, kinakailangan po. Hindi nga kailangan, pinapatupad nyo naman na pagka nananalangin sa pagkain, bago kumain, at nananalangin bago matulog, at pagkagising, nakalambong ang miyembro nyo. Yun ang sagutin mo, yun ang tanong ko, maliwanag naman ang tanong. Abay, kinakailangan po na sa katwiran po talaga, pagka nananalangin ay nananalangin o nanghuhula, kinakailangan ay nakalambong. Ayun, sa mga ibig ko sabihin niya, ang mga tagahaligid suhay na iglesia ng Diyos, na pinangatiwaan ng babae si Levita Gugulan, ting mananalangin, bago kumain, pagkagising, at pagka matutulog, nakalambong. Yun ang ginagawa nyo.
Abay, nakasulat po sa Biblia, no? Oo, hindi naman. Ito, basahin ko sa inyo. Hindi. Ang pinag-uusapan ko, tinutupad nyo ba yun? Dahil alam ko, hindi mo tinutupad yun eh. Hindi po. Gano'n. Nakasulat po sa Biblia ito eh. Babasahin ko lang po sa inyo kung ano, no? Binasa ko na rin eh. Na kailangan maglambong pagka nananalangin at nanghuhula. O nanghuhula. Diba? Ngayon, ang tinatanong ko lang sa'yo kasi, aminin mo lang sa harapang ito. Dahil dapat umaamin tayo eh. Diba? Ginaganap yan sa loob ng iglesia. Kaya nga, binanggit ang salitang panghuhula. Dahil sa iglesia yan ginagawa. Kaya nang banggitin ang salitang panghuhula at mananalangin, ay ginaganap yan sa loob ng iglesia. Tatapwat kung tila mapagtunggali ang sinuman, walang gayong ugali kami, ni ang iglesia man ng Diyos. Kasi pagka nakatalikod na kami, iba na sasabihin ninyo eh. Sanay na ako dyan eh. O ngayon, kaharap yung mga membro rito para hindi ko na sila uli panagutan nyo. Pag pupuntahan nyo sila, umamin ka sa harapang ito na pagka nananalangin, pagka kayo kakain, nananalangin kayo, nakalampo yung babae nyo. Pagka matutulog kayo, kaya bago pagkain nyo, nakalampo kayo. Diba? Halimbawa, nasa aeroplano ka, nagkaroon ng air pocket, di ba? Kumalo, mananalangin yung babae, maglalampong siya ron. Di ba? Ngayon, sagutin mo sa akin at totoo ngayon yan, tinatanong ko sa iyo. Ito po ang ano ng Biblia, no? Dadapwat gawin ninyo na may kaayusan ang lahat ng mga bagay. Doon po namin ginagawa nyo yan, ginagawa nyo. Ginagawa po namin. Sige, magsusulit ka sa miyembro mo niyan. Ito nga po nakasulit, gawin ninyo may kaayusan. Doon sa tayo na pagkain, sa tayo na kumakain. May saksi ako rito mga taga-haligit suhay. Kapinta ko din, di ba taga-haligit suhay ka, no? Pag nananalangin pa ang babae sa pagkain, may lambot. Pag nagte-texto ba yung tilibita gugulan, pagkalinggo, nagsasalita sa pulpito, may lambot. Pati po yung mga babae dito. Ang ganun ba? Sabi ka, ginagawa ron nila eh. Okay yun. Ito nga po ang pinag-iwan eh. Ito nga po pinag-iwanan ko eh. Ang pinupuntahan mo rito, tinatanong ni Brother. Tinatanong ko sa'yo, kung ginagawa nyo yung ipinipilit mo, na pagka nananalangin ay maglalambong yung tela. Ano nga po ba yung lambong? Sa inyong paliwan? Yun yung nasa kalagayang tela. Nilalagay sa buhok. Yung po bang pelo? O belo. Kasi sabi ng Biblia, maglalambong eh. Sabi mo, tela ilalambong. Pag nananalangin, maglalambong ng tela, delikado nga lang pag may sabaw. Dahil baka natin malagay sa sabaw, di ba? Ito nga po ang sagot eh. Inilalagay sa ayusan. Nilalagay sa paano nilalagay? Sa punto na yun, ba, mananalaki yung pagkain, hindi na sa punto na meron lambong. Ay, hindi. Ang gawain ko, hindi sa kaayusan na sinasabi ni Pablo eh. Yung turo niya, baka ako ng talata, hindi ba ang kaayusan yung sinasabi niyang turo niya? Tapos aalisin mo yung turo, kaayusan pa rin. Ano bang logika yung natutunan mo? Tinan mo, papasahin ko ito kapatid ha. Dito sa Pilipos, ang sabi ni San Pablo ganito. Si Pablo may sabi dito eh. Katapus-tapusan mga kapatid, anumang bagay na kagalang-galang, anumang bagay na matwid, anumang bagay na malinis, anumang bagay na kaibig-ibig, anumang bagay na mabuting ulat, kung may anumang kagalingan at kung may anumang kapurihan, isipin ninyo ang mga bagay na ito. Ang mga bagay na inyong natutunan at tinanggap at narinig sa akin, ang mga bagay na ito ang gawin ninyo. Yun ang ipinagagawa niyang may kaayusan. Yung itinuro niya. Siya nagturo ng mananalangin na may lambong, inalis niyo pagka makakain. Yung ba ngayon ang kaayusan sinasabi mo? O wala ka sa sarili mo kapatid? Nananalangin na walang nananalangin na walang kaayusan kahit pag walang lambong. Ang kaayusan kasi sinabi ni Pablo, yung sinabi niya, yung bagay na nakita nyo, narinig nyo, natutunan nyo sa akin, yun ang gawin ninyo. Ano yung gagawin mo yun? Yun ang gagawin mo may kaayusan, yung sinuro ni Pablo. Kung totoo natin mananalangin, kailangan nakalambong dapat pagkakain kayo, huwag yung aalisin yung lambong. Hindi ba? Yun ang kaayusan ng Biblia.
Eh, maliwanag din naman doon sa binasa nyo eh. Na? Isipin ninyo. Alin? Iniisip. Iniisip? Oo. Isipin nga. Alin ang isipin? Ituloy mo. Isipin ninyo ang mga bagay na ito. Alin yun? Ang mga bagay na inyong natutuhan at tinanggap at narinig at nakita sa akin. Ang mga bagay na ito, ang gawin ninyo. Yun ang gagawin eh. Hindi naman mag-iisip. Kaya nga eh. Ang Katoliko nag-iisip din eh. Kaya nga po eh. Ang Protestante, born again nag-iisip din eh. Pero yung ginagawa wala ka sinabi ni Ito nga po ang ano eh, oh. Ito nga ang katwiran eh. Oh. Ito nga po ang katwiran eh. Na? Hindi ba namin ginagawa itong pananalangin na naglalambok? Oo, hindi. Kaya tinatanong kita, ayaw ko yung umanin eh. Tinatanong sa'yo, Brad. Di ba? O ngayon, lipat ako ng tanong dahil alam ko nahihirapan ka sa Aba, hindi. Maliwanag naman yung nakasulat eh. Nahihirapan yan. Okay lang. Easy ka lang pala eh. Kaya tinunga, meron ka pa sinabi dito. Sabi mo, ay, kung ang ibig sabihin ng kinakailangang maglambong, ay wala pa yung lambong. Yung salitang maglambong, wala pa sa kanya yung lambong eh. No? Kaya sinabing maglambong. Pag sinabi ba ng Biblia na magkaroon ng sariling asawa, ibig ba sabihin nun wala pang asawa? Kasi yun ang logika mo eh. Sa galing yun eh. Ha? Pag sinabi ng maglambong, wala pa sa kanya yung lambong. At kung ang lambong gawin mo, hindi naman ito pwedeng sabihin na mag-ahit o pagupit kung wala pang buo. Yun ang ano mo eh, pinusopyang turo sa Hilmax, ininom nito eh, di ba? Ngayon, alam ko, tinuro rin sa kanila yun eh, di ba? Ngayon, ang tanong ko sa'yo, pag sinabi ba ng Biblia magkaroon ng sariling asawa, may asawa na o wala pa? Paliwanag naman dito sa ano eh, no? Maglambok. Kaya nga eh. Hindi naman tayo doon sa asawa eh. May sabi eh. Hindi naman doon tayo sa asawa. Sabi mo na, maglambong, ang pinakahuluganan mo nang wala pa sa kanya yung lambong. Kaya nga nila yun. Kaya nga maliwanag eh. Sa kanya yung lambong. Maglambong eh. Sabi mo, kaya maling sabihin na yung lambong eh buho. Ewan ko kung sino nagsabi na yun na yung buho eh lambong. Sa Biblia kasi ang lambong, yung mahabang buhok, hindi matabuhok. Di ba? Ngayon, ang sabi mo, maling sabihin na yung lambong eh buhok. Sabi mo, dahil pag sinabing maglambong, wala pa sa kanya yung lambong. Eh kung yun eh kahit buhok, eh ibig mo sabihin wala siyang buhok, eh ba't naman eh kasi sinabing pagupit yung pahit kung walang buhok. Ayan. Pero ako alam ko ibig sabihin ni Pablo ron eh, dahil kaya sinabing pahit, maiksi yung buhok eh. Hindi nga lambong eh, dahil ang sinasabi ng biglang lambong, yung mahabang buhok. Di ba? Eh, ang tanong ko sa iyo, ulitin ko, pag sinabi bang magkaroon ng sariling asawa, may asawa na o wala pa? Okay, yung salitang magkaroon, pwedeng gamitin natin sa wala. Pero pwede rin gamitin sa meron. Pwede natin gamitin sa meron na. Pwede rin gamitin natin sa meron. Salamat. Yung salitang maglambong, wala pa sa kanya yung lambong eh. No? Kaya sinabing maglambong. Pwede natin gamitin sa meron na. Pwede rin gamitin natin sa meron. Salamat. Nasa Biblia kasi may asawa na. Yung sinabi kasi sa Efeso, sa Biblia, sa Bagong Tipan, matakot kayo. May takot na rin eh. Ha? May takot na rin. Pero sinabi, matakot kayo. Matakot kayo sa Diyos. Ang sabi. Ibig naman sabihin, hindi naman sa general rule ng Biblia, pag sinabing magkaroon ka, wala ka pa. No? O kaya ay magkaroon ng sariling asawa, ay wala ka pang asawa. Hindi ganon na implikasyon. Well, kung pupuntahan ko yung logic mo, no? Na ang buhok ay yung sinabing maglambong ay wala pang lambong. At hindi pwedeng yung lambong ay buhok dahil may buhok naman yung babae, papagupit nga o papaahit eh. Dito sa Biblia, mayroong nakasulat kasi ganito. Sa 11. Doon din sa 11 sa kapitulong binasa mo. Hatulan ninyo sa inyong sarili.
Nararapat baga na manalangin ang babae sa Diyos nang walang lambok? Hindi baga ang katalagahan din ang nagtuturo sa inyo na kung may mahabang buhok ang lalaki ay mahalay sa kanya? Di ba? Sabi ni San Pablo, pagka ang lalaki raw mahaba ang buhok, mahalay sa kanya. Pero hindi mahalay sa lalaki may buhok. Di ba ganun ako ng ganun? Sinabi, pag ang lalaki mahaba ang buhok, mahalay sa kanya. Pero hindi sinabing mahalay sa lalaki may buhok. Di ba? Ano naman ang kasunod? Dapat kung ang babae ang may mahabang buhok ay isang kapurihan niya. Pagka ang babae may buhok at hindi mahaba, may kapurihan na. May ibig niyo buwang sabihin. Tatanong kita, tatanungin kita, di pa ako tapos eh. Abay, Pasok ko lang yung friends ko eh. Dapat kung ang babae ay may mahabang buhok, ay isang kapurihan niya. Ibig sabihin, pagka hindi mahaba ang buhok ng babae, hindi kapurihan sa kanya. At siguro alam niyo naman dito dahil ang mga babae yung mahaba ang buhok, pinagbabawalan niyo ang pumagputol ng buhok eh. Pati na rin. Di ba? Bawal pa sa inyo magputol ng buhok. Kung babae. Bawal pong magputol sa babae ng buhok. Nung nasa haligit siya, ilan taong ka nakahaligit suhan? Wala pong pagkapanganak. Malis po ako doon, tigad 28. Tama kasi hindi ka na mapagsisigaw sa ganito, no? Hindi naman po. Ang sabi dito, dapat po kung ang babae may mahabang po, isang kapurihan niya. Sapagkat, ito yung sapagkat ni Pablo ito eh, ang buhok, ang sa kanya'y ibinigay na pangtakip. Or veil sa English. O lambok. Tanong ko sa'yo kapatid ganito, yung bang babaeng may buhok, pero maiksi, nabigyan na ba ng lambong o hindi pa? Yan, sagutin mo na. May buhok siya. Yun ang tanong ko. abay, hindi namin nga tinatanggap na yung buhok, yun lang lambong. Paano yung tatanong sa akin yung bagay na kayo? Papalitan namin natanggap yan. Papalitan ko. Tinatanggap mo ba na yung mahabang buhok ay pantakip? Dito sa talatang binasa nyo, yun ang binabanggit. Yan. Pero hindi ko tinatanggap yung sinasabi nyo dito na doon sa binasa ko naman, hindi alam po. Ito sa binasa mo, ito sa binasa ko. Sabi nito, ang buhok sa kanya'y ibinigay na pangtakip. Tinatanggap mo pa na yung buhok na mahabang sinasabi ni Pablo ay pangtakip. Ayun nga po ang nakasulat eh. Tinatanggap mo yan, Nakasulat yun eh. Tinatanggap mo nga. Ayaw ako umamin. Ako tanongin mo, inaangin ako agad eh. Pag nakasulat, tinatanggap mo ba? May maliwanag kayo. May pakintindi eh. Maliwanag eh. Nakasulat eh. Nawan ko lang kung hindi nyo naiintindihan. Kasi maliwanag din eh. Hindi question yung naiintindihan ko hindi. Ikaw tinatanong ko dahil you are under cross. Tinatanggap mo ba yung buhok na mahaba? Yun ay pangtakip o lambong. Ano po ba ang nakasulat doon sa binasa nyo? Ayun, pangtakip nga. Natin yun. Tinatanggap mo yun. Ayun ang nakasulat po eh. Tinatanggap mo. Nakasulat nga po. Nakasulat nga. Hindi mo naman tinatanggap. Ano pa Tinatanggap mo eh. Tinatanggap mo kung hindi. Dapat sabihin ng pastor ng suhay na tinatanggap niya. Dahil nababasa na ang babae ay may natural covering at yon ay ang mahabang buhok. Pero iba naman ang physical covering sa babae na pinatutupad ni Apostol Pablo sa loob ng iglesia. At yun nga na maglambong o magbelo ang babae sa loob ng iglesia. Nakasulat yun eh. Hindi naman tinatanong. Hindi naman nakasulat eh. Nakasulat ko kung gagawa ng Diyos-Diyosan, gumagawa ang Katoliko eh. Hindi naman kung nakasulat, hindi sabihin, tinatanggap mo na eh, di ba? Ikaw tinatanong ko, tinatanggap mo ba na yung mahabang po, ibinigay ng Diyos sa babae na pangtakip? Tinatanggap mo ba yun? Ayun nga po ang nakasulat.
Tinatanggap ko ba yung pangako mo? Ang tanong, kasi pag putin mo, gano'ng hindi mo makukumpinsin itong mga tao. Ang tanong ni Brother Eli, tinatanggap mo ba yung sulat na yung sa Biblia? Kung hindi mo tinatanggap, sabi mo, hindi po. Kung tinatanggap mo, oo. Ano ang iyo? Pareho naman tayo gumagamit ng Biblia. O kaya, hindi naman sasagot. Ano nakasulat eh? Ano? Hirap lang tanggap yun. Tinatanong ka ako, para makalipan si Brother Eli ng tanong, tinatanggap mo ba yung kalakaray na sinabi ni Brother Eli? Kasi tinatanggap namin yun, ikaw. Kami nakasulat ka po eh. Baka naman dadardanin hindi. Lahat walang nakasulat, tinatanggap ninyo. Abe, Kaya pagka nakasulat, tinatanggap na ninyo. nakasulat eh. Ay, lahat nga ba Ibig ko sabihin nun, pagka nakasulat, tinatanggap. Tanggap namin nakasulat. Nakasulat. Pala eh, di magaling. Nakasulat. Nakasulat eh. Tinatanggap mo na nakasulat. Tinatanggap mo ba bilang bahagi ng pananampalataya niyo? Yan naman ang tanong ni Brother Eli. Sabi mo, tinatanggap mo na nakasulat. Kasi irrelevant yung tanong mo, impertinent yun sa husgado eh. Kaya tanggapin mo kung hindi, nakasulat talaga yun eh. Kaya sabi mo, tinatanggap mo nakasulat. Tinatanong ko na kita naman, tinatanggap mo ba na bilang bahagi ng pananampalataya ang itinuturo nyo sa mga miyembro nyo? Yun ang tanong. Abay, tinatanggap po eh. Kaya, madaling sabi ko, therefore, mali ba ako ngayon kung sabihin ko na yung mahabang buhok ay lambong? Sabi mo kasi, mali. Sabi mo, kanina eh. Tinatanggap mo pala na yung mahabang buhok, eh, bigay ng Diyos na pinakalambong o pinakabing o belo. Ha? Tanong ko sa'yo, mali ba ako ngayon kung sabihin ko na yung mahabang buhok ay lambong? Sabihin mo, Brad, mali ba si Brother Eli o tama? Hindi, nakasulat dito eh, ano eh. Ang mahabang buhok, no? Oo nga. Ako, bakit sinabi ko na yung mahabang buhok ay lambong? Mali ba siya, no? Abay, nasa inyong pagkapaliwanag yun. Tayo eh. Kaya nga may confrontation so that to settle one matters once and for all. Hindi naman yun sa paliwanag namin. Sa paliwanag kaya nga pagkaharap eh. Alam mo, ang totoo nito, no? Kung hindi ako pupunta rito, di tayo magkakaharap eh. Di ba? Kasi ang ugali nyo, talikuran eh. Hindi. Diyan kayo nagkakamali. Pumunta ako sa harap ng bahay ng puno mo, hindi lumitaw eh. O, di ba? Isang buwan ako nagtatagdag dito, hindi lumitaw eh. Kung talagang gusto nyo patunayan yun. Oo, hindi ho ito yun. Pinuntahan nyo. Ibig ko sabihin, Sa harap ng bahay. araw mo, Oo. Kahit hindi nyo alam yung bahay. Alam mo ba? Alam ko bahay niya. Alam ko bahay niya. Wala ka pa siguro nun. Magkasama kami ng puno mo. Baka hindi nyo alam yung bahay. Kaya sinasabi niyo yan. Pero sinasabi ko sa inyo, Pagka po sinabing harap ng bahay, dyan lang sa harap yun. kung ganyan ang sabihin mo, no? Ibig mo sabihin, pag pumunta ba ako sa harap ng bahay ni Maximilian? Pangako ko sa'yo. Kung hindi ako nakatay, pangako ko sa'yo, pupunta ako. Tatapatan ko bahay niya. ikaw lang ang pinagkakati. Huwag niyo lang pasabihan yung mga kapitan del barrio na huwag kami bibigyan ng permit. Bigyan lang kami ng permit, tatapatan ko bahay ni Ninong. Para patunayan ko sa'yo na niloloko ka ng puno mo. Ano na yan eh. Wala, iba na naman sa natin yan. Kasi ganyan ang tono nyo eh. Kahit saan kayo makarating, Harap po ba si kay kapatid na Eli? Pwede nyo kong ba? baka magagawan mo ng pabor ako. Nahirap mo sa akin si Maximilian Kahit dito. po sa lugar ninyo, tapos mag-remote lang po tayo, pwede naman yun. Kung gusto niyo, papayas kayo. Sa amin, ito si Brother Eli na nasagot po. Ihaharap. Lalaban po ng debate kung ano yung pinapatunayan po ninyo. Paano naman iharap sa inyo? Kayo naman wala naman kumbaga yung pangalan yung dala-dala. Wala naman sa inyong karapatan na yun gamitin. Putulin na natin dito na iba na ang usapan. Tungkol na sa paggamit ng titulong Iglesia ng Diyos na pinarehistro. Doon tayo sa paglalambong. Sa unang Korinto 11. Sa pagpapahayag ni Apostol Pablo, ay may dalawang klase ng lambong sa babae. Ang nauna ay ang natural covering ng babae na mahabang buhok.
At ang ikalawa ay physical covering naman na belo na inilalagay sa ulo ng babae. Kung nasa loob siya ng iglesia, 2 pantakip ang nasa ulo ng babae. Tatapwat ang bawat babaeng nananalangin o nanghuhula na walang lambong ang kanyang ulo, niwawalan ng puri ang kanyang ulo, sapagkat gaya rin ng kung kanyang inahitan. Sapagkat kung ang babae ay walang lambong ay pagupit naman, ngunit kung kahiya-hiya sa babae ang pagupit o paahit, ay maglambong siya. Kaya hindi ako sang-ayon kay Brad Ellie na ang natural covering o mahabang buhok ay ang paglalambong sa loob ng iglesia. At walang nababasa na ang babae ay bawal magpagupit o mag-trim ng kanilang buhok. Ang pinagbabawalan lang na magpagupit ang babae sa Israel ay kung nagpanata sila ng pagka-Nazareo. Maraming salamat sa panunood. Please subscribe, like, and share. Mag-comment naman kung ano ang masasabi ninyo sa aking content.